Bumungad ang sikat ng araw sa aking bintana. Sinisilaw ang aking mga mata. Ngunit bago pa man ako magising ng tuluyan, isang pamilyar na tawag na ang pumukaw sa aking diwa. "Sofia, bumangon ka na dyan! Malilit na tayo!" Si Marco. Ang tunog ng kanyang boses ay parang musika sa aking pandinig. Kahit pa madalas itong may kasamang pagmamadali at bahagyang pagkaasar. Sabay kaming lumaki mula nang matuto kaming maglakad hanggang sa maging magkaklase kami sa nursery. At ngayon magkatrabaho sa iisang kumpanya. Ang aming mga buhay ay tila pinagtagpi ng tadhana, isang makulay na tapiserya ng mga ala-ala at kwento. "Oo na Marco, heto na, babangon na!" Sigaw ko pabalik, kahit alam kong naririnig niya ang bawat galaw ko mula sa kabilang bakod. Ang aming mga bahay ay magkatabi lang. Pinaghihiwalay lamang ng isang lumang bakod na halos gumuho na sa tagal. Paglabas ko ng bahay, nakita ko na si Marco. Nakasandal sa kanyang kotse, nakangisi. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo, at ang kanyang t-shirt ay medyo gusot, senyales na nagmamadali rin siya. Ngunit kahit ganun, hindi maikakaila ang kanyang porma. "Ang bagal mo talaga!" Untag niya, ngunit may bahid ng paglalambing ang kanyang boses. "Akala ko mauuna ka pa sa paglalakad papunta sa trabaho." "Excuse me? Ako ba yung laging nagmamadali at halos hindi na makapag-almusal dahil sa pagiging huli?" Pangaasar ko pabalik, habang inaayos ang strap ng aking bag. Tumawa siya. "Sus, pero ngayon ako mas maaga, kaya tara na, baka mali tayo sa meeting ni Sir Anton." Sumakay kami sa kotse. Ang bawat biyahe ay puno ng kwentuhan at tawanan. Ito ang aming nakasanayan, ang aming ritual. Ang pag-uusap namin ay natural, parang hininga. Alam namin ang bawat detalye ng buhay ng isa't isa, mula sa aming mga paboritong pagkain hanggang sa aming pinakamalalim na takot. O iyon ang akala ko. Lumipas sa mga buwan at unti-unti, napansin ko ang pagbabago. Nagsimula si Marco na magkaroon ng ibang mga kaibigang babae sa trabaho. Wala namang masama doon, pero ang pagdami ng kanilang tawanan, ang pagiging malapit niya sa kanila, ay nagdulot ng kakaibang kirot sa aking dibdib. "Oh, nandito ka pa pala, Sofia!" Bati niya isang hapon, habang lumalabas siya ng opisina kasama si Mika, ang bagong project manager. Ang mga mata ni Mika ay kumikinang habang nakatingin kay Marco. "Oo naman," sagot ko, pilit na ngumingiti. "Tapos na ako sa reports ko. Ikaw, saan ka pupunta?" "May dinner meeting kami ni Mika, kasama ang team," sagot ni Marco, at nakita kong bahagyang namula si Mika. "Kailangan kasi naming i-finalize ang presentation para bukas eh." "Ah, ganun ba?" Tumango ko, kahit ang totoo gusto kong magtanong kung bakit hindi niya ako isinama. Bakit hindi ako ang pinili niyang kapartner sa presentasyon? "Ah, sige, mag-iingat kayo." Habang papalayo sila, naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Selos, isang pakiramdam na dati hindi ko alam na kayang maramdaman ng aking puso. Si Marco, ang aking matalik na kaibigan, ang aking kasama sa lahat ng bagay, ay tila unti-unting lumalayo. Kinabukasan, habang nag-aalmusal ako sa aming pantry, nakita ko si Marco at Mika na magkasama. Nagtatawanan sila at may hawak na kape si Mika na alam kong paborito ni Marco. "Mukhang enjoy na enjoy kayo." Puna ko, pilit na pinapakalma ang aking boses. "Ah, Sofia. Oh, ang dami kasing nakakatuwang kwento ni Mika tungkol sa kanyang hometown," Marco explained, his eyes sparkling. "Ikaw, kumain ka na?" "Ah, tapos na. May meeting pa ako kay Sir Anton eh." Sagot ko at tumayo. "Sige, mauna na ako." Hindi ko na hinintay ang kaniyang sagot. Mabilis akong lumabas ng pantry. Ang kirot sa aking dibdib ay lalong lumalala. Hindi ko na kayang makita silang ganun. Pagdating ko sa aking desk, napagdesisyonan ko. Kung kaya niyang magkaroon ng ibang babaeng kaibigan, kaya ko ring magkaroon ng ibang kaibigang lalaki. Hindi para makipagkompetensya, kundi para patunayan sa kanya
na hindi lang siya ang sentro ng aking mundo. O baka para lang magselo siya, gaya ng nararamdaman ko. At doon pumasok si Leo. Si Leo ang bagong marketing assistant. Isang masayahin at palakaibigang tao. Mabilis kaming nagkasundo. Madalas kaming mag-lunch, magkwentuhan tungkol sa trabaho at kung minsan mag-coffee break din. Sophia, may gusto ka bang kainin mamaya? Tanong ni Leo isang hapon habang naglalakad kami papunta sa elevator. May bago kasing ramen place malapit dito. Subukan natin? Talaga? Sige ba? Sagot ko at napansin kong dumaan sa harap namin si Marco kasama si Mika. Hindi niya kami pinansin. Ngunit nakita kong bahagyang kumunot ang kanyang noo. Isang munting tagumpay para sa akin. Mukhang nag-e-enjoy ka na sa bagong ramen place kasama si Leo. Untag ni Marco kinabukasan. Habang naglalakad kami papunta sa aming mga desk. Ang kanyang tono ay bahagyang malamig. Oo naman. Sagot ko, pilit na pinipigilan ng ngiti. Ang sarap ng ramen doon. Gusto mo sumama ka sa amin minsan? Ayoko na lang, busy ako. Sagot niya at bumalik sa kanyang trabaho. Hindi ako makapaniwala. Bakit siya nagkakaganyan? Hindi ba dapat masaya siya para sa akin na mayroon akong bagong kaibigan? Pero ang kanyang tono at ekspresyon ay nagpapahiwatig ng iba. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa aking puso. Nagselos ba siya? Lumipas ang mga linggo at lalong naging malapit kami ni Leo. Madalas kami mag-usap, magtawanan at magbahagi ng mga kwento. Napansin ko na palaging nakatingin si Marco sa amin. At kung minsan, ayaw niyang makipag-usap sa akin. Isang araw nagkaroon ng biglang event sa aming kumpanya. Isang internal presentation para sa lahat ng empleyado tungkol sa bagong proyekto. Kinakailangan ng bawat department na pumili ng 2 representative na magpe-present. Sophia, ikaw at si Marco ang napili kong mag-present para sa ating department. Sabi ni Sir Anton sa akin isang umaga. Nagulat ako. Ako at si Marco po? Hindi po ba mas maganda kung si Mika na lang at si Marco? O kaya ako at si Leo? Ngumiti si Sir Anton. Hindi, Sophia. Ikaw at si Mark ang pinakamahusay na team sa department. Alam nating lahat yan. Kailangan natin ang inyong chemistry at galing. Naramdaman ko ang init sa aking pisngi. Chemistry? Galing? Matagal na kaming hindi nagkaroon ng ganong klaseng chemistry ni Marco. Pagkatapos ng meeting, kinausap ko si Marco. Nakita ko siyang nakaupo sa kanyang desk. Nakatitig sa kanyang computer screen. Marco, narinig mo na ba? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang aking boses. Ang alin? Tanong niya, hindi tumitingin sa akin. Tayo raw ang magpe-present para sa department, sa bagong project. Sa wakas, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay parang may pinipigilang galit. Talaga? Bakit hindi na lang si Leo ang kasama mo? Hindi ba siya ang bago mong matalik na kaibigan? Napataas ang kilay ko. At ikaw? Bakit hindi si Mika ang kasama mo? Hindi ba siya ang bago mong kasama sa lahat ng dinner meeting at coffee break? Nagulat siya sa aking sagot. Bahagya siyang namutla. Ano ba sinasabi mo, Sophia? Ang sinasabi ko, Marco, bakit bigla ka nagbago? Bakit pakiramdam ko iniiwasan mo ko? Bakit pakiramdam ko mas importante na sa iyo ang ibang tao kaysa sa akin? Ang boses ko ay bahagyang nanginginig. Tumayo siya, hinarap ako. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin at nakita ko ang kalituhan at galit doon. Ako? Ako nagbago? Sophia, ikaw ang laging kasama si Leo. Ikaw ang laging naglalunch sa labas kasama siya. Hindi mo man lang ako iniimbitahan. Bakit ko naman iimbitahan ang isang taong laging abala sa kanyang mga dinner meeting kasama ang kanyang team? Sagot ko, ang aking boses ay tumataas. Akala ko ba magkaibigan tayo? Bakit pakiramdam ko pinapalitan mo na ako? Pinapalitan? Sophia, kailan ko ginawa yun? Tanong niya, ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka. Ikaw ang laging busy kay Leo. Ikaw ang laging nakangiti sa kanya. Ano ba ginagawa niyong dalawa? Wala! Nag-uusap lang kami, nagtatawanan. Ang dami mo naman tanong. Hindi ba pwede magkaroon ako ng ibang kaibigan? Eh bakit ako?
Hindi pwede magkaroon ng ibang kaibigan? Sabi niya, ang kanyang boses ay tila nagkanda-ugaga. Bakit ka nagsiselos? Napahinto ako. Nagsiselos? Ako? Ako? Sino nagsabi nagsiselos ako? Kitang-kita, Sofia. Sa bawat tingin mo sa akin, sa bawat pagtaas ng kilay mo, pag nakikita mo ako nakasama si Mika, akala mo ba hindi ko napapansin? Napakislot ako. At ikaw? Hindi ka ba nagsiselos? Sa bawat pagtingin mo kay Leo, sa bawat pagtatanong mo kung saan kami nagpunta, akala mo ba hindi ko napapansin? Nagkatitigan kami. Ang tensyon sa pagitan namin ay tila kuryente, bumabalot sa buong silid. Nagsimula kaming magsalita ng sabay. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng damdamin. Nagsiselos ako, Sofia! Sigaw niya, ang kanyang tinig ay nag-echo sa opisina. Nagsiselos ako sa bawat tawa mo kasama si Leo. Nagsiselos ako sa bawat oras na ginugugol mo kasama siya. Pakiramdam ko nawawala ka sa akin. At doon bumagsak ang aking depensa. Ang mga salitang matagal ko nang pinipigilan ay lumabas sa aking bibig. Puno ng emosyon. Ako rin, Marco. Nagsiselos ako. Nagsiselos ako sa bawat ngiti mo kay Mika. Nagsiselos ako sa bawat dinner meeting niyo. Nagsiselos ako dahil pakiramdam ko hindi na ako ang priority mo. Nagkatitigan kami. Ang aming mga mata ay puno ng luha. Ang mga salitang yun, ang mga damdaming yun, ay matagal nang nakakulong sa loob namin. Ngayon, malaya na ang mga ito at ang bigat ay tila nawala. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan. Sofia, talaga? Nagsiselos ka rin? Tumango ko. Ang luha ay nagsisimulang dumaloy sa aking pisngi. Oo, Marco. Sobra. Akala ko ako lang nakakaramdam nito. Ganon din ako. Sabi niya at hinawakan niya ang aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay tila nagbibigay ng kapanatagan sa aking puso. Simula nang makita kitang kasama si Leo, pakiramdam ko may nagbago. May kakaiba ako naramdaman. Hindi ko maintindihan. Hanggang sa nalaman kong selos pala yun. Ako rin. Bulong ko. Ayoko nakikita kang masaya kasama ang iba. Ayoko nakikita kang nakangiti sa kanila. Nang ganun. Gusto ko, ako lang. Nagkatinginan kami at sa aming mga mata, nakita ko ang pag-unawa. Ang mga taon ng pagkakaibigan, ang mga alaala, ang mga damdaming matagal nang nakatago, ay tila nagliwanag. Sofia, simula pa lang. Nagsimula siya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi ko alam kung kailan o paano pero mahalaga ka sa akin. Higit pa sa kaibigan. Marco, ang aking puso ay lumukso sa kanyang mga salita. Hindi ko lang masabi, natatakot ako. Natatakot akong baka masira ang pagkakaibigan natin. Natatakot akong baka hindi mo ko kayang tingnan ng higit pa sa isang kaibigan. Pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin ng buong pagmamahal. Ganon din ako. Bulong ko, ang luha ay patuloy sa pagdaloy. Akala ko, ako lang nakakaramdam nito. Akala ko baliw ako eh. Pero Marco, matagal na rin ako may nararamdaman para sa'yo. Matagal na. Ngumiti siya, isang ngiti na matagal ko nang hinahanap. Kaya pala tayo nagselosan ng gusto kasi mahalaga tayo sa isa't isa. Oo, sagot ko at hinigpitan ko ang hawak sa kanyang kamay. Sofia, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Pwede bang subukan natin? Subukan ng ano? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Tayo. Pwede ba maging tayo? Yung tayo? Ang aking puso ay tila sasabog sa tuwa. Oo, Marco. Oo, pwede. Ngumiti siya at dahan-dahang lumapit sa akin. Ang kanyang kamay ay humawak sa aking pisngi at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin ng buong pagmamahal. Mahal kita, Sofia.
Bulong niya at dahan-dahang lumapat ang kanyang labi sa akin. Isang halik na matagal naming hinintay. Isang halik na puno ng pagmamahal, pag-unawa at pag-asa. Ang halik na nagtapos sa aming pagpapanggap at nagsimula sa aming kwento. Mahal din kita, Marco. Bulong ko habang magkadikit ang aming mga labi. Ang aming kwento na nagsimula sa selos at pagtatago ng damdamin ay nagtapos sa isang matamis na pag-amin. Ang bawat tukso, ang bawat pagsubok ay tila naghatid sa amin sa puntong ito. Ang bawat ngiti kay Leo, ang bawat dinner meeting ni Mika ay tila naging bahagi ng aming paglalakbay. So, Sofia, sabi niya bahagyang lumayo, ngunit nakahawak pa rin sa aking kamay. Ngayong tayo na. Anong gagawin natin sa presentation? Tumawa ako. Simple lang. Gagawin natin yun at ipapakita natin sa lahat kung gaano tayo kagaling bilang isang team. Bilang isang couple. Ngumiti siya, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Sounds like a plan. Pero bago yun, may gusto akong gawin. At ano yun? Tanong ko at naramdaman kong bahagya siyang lumapit sa akin. Gusto kong mag-lunch kasama ka. Tayong dalawa lang. At gusto kong ikaw ang pipili ng kakainin natin. Talaga? Oo. At gusto kong sabihin mo sa akin ang lahat ng naiisip mo. Lahat ng nararamdaman mo. Wala nang pagtatago. Ngumiti ako. Deal. Pero bago yon, may gusto rin akong gawin. At ano naman yun? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Gusto kong mag-coffee break tayo. Ngayon na, at gusto kong ikaw magbayad. Tumawa siya, isang tunog na nagpapainit sa aking puso. Deal, tara na. At doon magkahawak kamay, lumabas kami ng opisina. Ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Ang bawat tunog ay tila mas masaya. Ang mundo ay tila nagbago. At ang lahat ay dahil sa isang pag-amin, isang halik, at isang desisyon na maging kami. Ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang at alam kong puno ito ng pagmamahal, tawanan, at oo marahil, konting selos pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, alam kong kaya na naming harapin ang lahat, basta't magkasama kami. Sofia, huwag kang mag-alala, sabi niya habang naglalakad kami. Hindi na ako magpapapansin sa iba. Ikaw lang. Ganon din ako, Marco. Sagot ko at sumandal ako sa kanyang balikat. Ikaw lang din. Ikaw at ikaw lang. At sa mga salitang yun, naramdaman ko ang kapayapaan. Ang kapayapaan na dulot ng pag-ibig na matagal nang nakatago. At ngayon ay malaya nang lumilipad.